So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, PSP pa rin tayo dahil wala pa akong makitang battle na gusto kong ma-review sa Motus sa ngayon. Kasi yung mga gusto ko inuna ko nga, diba? So yung mga request nyo na battle sa Motus siguro next month na. So sabi ko nga sa inyo, babalik tayo sa mga request videos nyo November, December, then January 2013 Isa Buhay, tsaka yung 1UP 5. So hanggang dun pa lang naman yung pinakaplano natin. So February 2025 onwards wala pa, pero baka mag-focus tayo muna sa sa mga request videos kasi marami to eh. So almost 2 months worth ata tong so around 30, 40 no? Syempre madadagdagan pa yan sa mga susunod. So maglalaan tayo diyan ng oras. So kailangan lang naman natin diyan ng ng siguro ng ilang araw, 'di ba? Na sa loob ng isang araw makapag-review tayo ng 3 or 4, mauubos natin 'yan, 'di ba? Dati nung nag-uumpisa yung channel natin, sa loob ng isang araw nakaka-4 ako na battles. Pero ngayon kasi hindi na kaya kasi yung uwi ko galing work is, 'di ba? Tapos pagod pa. Then hindi na nagsisink in yung ibang mga bara. So nilimitahan ko, 1-2 na lang sa isang araw after work. So ayun. Kaya paisa-isa na lang muna. Pero sa ngayon, since maaga pa naman at gusto ko rin makapagpondo ng mga vids, mga content natin sa channel, kaya baka tapusin natin yung remaining battles sa PSP na uploaded as of now. So kung kahapon na-review na natin yung kagabi na uploaded na yung isa nating review na Romano vs Diyos. So ngayon tapusin natin yung J Block vs Don Pao, ito yon, at mamaya after this yung kay Ram Krega. So sa ngayon yun yung 3 uploaded sa sa PSP. So review natin yan ngayong gabi para bukas kung wala pang upload sa PSP, jump tayo sa Motus or baka maghanap tayo sa flip top ng mga battles na gusto ko pang mapanood. Okay? So ayun. Speaking of this battle, Don Pao J Block. So sa J Block, pangalawang battle niya dito sa PSP. At yung una, alam niyo naman, naging controversial yon against Mot. Nanalo si Mot, nag-veto. Nanalo si J Block, nag-concede si J Block. So diba, sobrang controversial ng battle na yun. Kaya nagpahinga muna siya. At ito yung pagbabalik niya. So I'm expecting na gagamit si Don Pao na mga angulo about that battle. Then Don Pao naman, ito, real talk man, si Don Pao is hindi ko pa nakikitang nagkaroon siya ng struggle sa performance niya. Yung laban niya kay Zaki sa Ahon 12, puta, tangin naman, lupit na Don Pao yun. Tapos sa sa Bahay Katay kasi hindi ko napapanood si Don Pao eh. Sa Sunugan napapanood ko si Don Pao. Tapos ayun dito sa PSB. So sa lahat ng mga battles ni Don Pao na napanood ko, hindi ko nakikitang nagkaroon siya ng struggle or hindi ko nakikitang nagkaroon ng mahinang bara, 'di ba? Suntok ganun eh. So ito si J Block naman, alam naman natin na kaya niyang sumabay, no? Ito personally, 'di ba? Sa perspective ko, kaya niyang sumabay sa kung anong merong style si Don Pao. Ang magiging question na lang dito is magiging effective ba yung mga napili o yung mga mapipiling angulo ni J Block dito kay Don Pao. Kasi yung laban ni Don Pao kay Zaki, hindi naging epektibo si Zaki doon that time. I mean, yung style ni Zaki is hindi naging effective sa style ni Don Pao. So ang pinaka big question dito is yung style ba ni J Block is magiging effective sa style ni Don Pao. So sa sulat naman, sa writtens naman, given na yung mga punches, haymakers, diba? Given na yan eh. So effectivity,
performance, linis ng performance. Ayun na lang talaga yung magiging question dito. So, yun, let's go. Panoorin natin to. Isang magandang battle to. Don Pao, J Black. Game. Pangil! Sagbangan na! Game! Maayong gabi ninyong tanan. Ina, trip lang, ang layo nang naabot ko. Di ko kabalo magbinisaya pero makasabot ko. Ready kayo makinig ng bars? Yes! Kamusta, Davao? Solid, sold out. Andito na si Paulaw. Uy, si Walkout. Tayo na. Anong ginagawa mo dito, uy? Galit ka sa PSP, di ba? Judges, pag binoto nyo ba to, ha? Matagal na akong subog. Gusto pang subukan. So, alam niyo naman siguro 'yun, no? Yung si Walkout, 'di ba? So, laban nga niya kay Mot, ayun yung tinutukoy ni Don Pao dito. So, sabi ko nga sa inyo, I'm expecting na magkakaroon talaga ng angulo si Don Pao about dun sa laban niya kay Mot. Kasi nga naging controversial nga 'yun. And ayun, 'di ba? Unang angulo na ginamit niya yung nag-walk out. So, nawala kasi bigla si J Black that time, 'di ba? So, 'yun. Ano ba 'to, ha? Matagal na akong subok. Gusto pang subukan ni Jomar Black. Babagsakan ko to ng 1-2-1-2 para nagbubumba prop. Oh my God, tong tumapat, di uubra kahit on the spot. Alam mo, madali ko lang tong panghawakan. Compact lock. Eto ba manok nyo? Sa huli, mabibigo lang kayo na parang tumalpak. Dito sa Cebuanong nakilala sa rock, Urban Dub. Kontra sa kalbong veteranong kampyon, Norman Black. Welcome to your Don Pao moment. Classic, old school yung imahe. So, sa mga tatanong, no? Si Don Pao, siya ang, sa mga hindi nakakaalam, no? Pero si Don Pao, ano siya? Siya ang pangalawang kampyon sa Bahay Katay kasi sa pagkakalam ko ang una nun si Smaglas, 'di ba? Sa pagkakalam ko against Mob 'yon. Smaglas versus Mob. Nanonood din naman ako dati ng ng Bahay Katay, pero dati 'yon, college days. 'Yun yung pinapanood ko, Bahay Katay. Kasi may beat, 'di ba? So mapapa bounce ka talaga no? Tapos 'yun. Smaglas versus Mob, ayun yung sa pagkakalam ko yun yung naging championship nun na battle. Then panalo si Smaglas. Then si Don Pao naman, di ko lang alam kung sino yung naging kalaban ni Don Pao sa championship ng Bahay Katay. Di ko lang alam, pero si Don Pao siya ang kampiyon doon sa Bahay Katay na yun. Cebuanong nakilala sa rock, Urban Dub. Kontra sa kalbong veteranong kampyon, Norman Black. Welcome to your Don Pao moment. Classic, old school yung imahe. Kodak shot. Puro ka lang dakdak. Ayos no? Immature. Arrogant like Donald Duck. Yung tira, ang sakit lang sa tenga, Donald Trump. Ito jump sa mga lowang rank, talagang sobrang wak. Pag ako dumakdak kahit retirado, nakatatak, Jordan Brand. Okay. Kahit mag-blackout, yung linya may power. Ayos yung mga metapora, no? Dami. Umuulan ng mga metapora dito, guys. Kahit mag-blackout, yung linya may power. Malabong mamatay. Malabong mamatay. Oh, fuck. Mamatay. Kahit mag-blackout, yung linya may power. Malabong mamatay. Meron niya pala akong solar bank. Hold up, my soul is back. Palumpalo sa kada linya para nakabombang sack ng coke and crack. So, ayun.
Fake choke, pero ito sabi ko nga sa inyo kanina, no. Nakilala or napapanood ko si Don Pao. Wala pa akong, sa lahat ng battles niya na napanood ko, wala akong nakita nag-struggle siya. So, nung time na parang nagkakaroon siya, na sineset up niya yung yung fake choke. So, parang nagkaroon na ako ng ng glimpse na fake choke to, kasi consistent naman mag-perform si si Don Pao. So, hindi sumagi sa isip ko na nag-choke siya dito. So, yun. Medyo hindi niya ako nadala doon. Kasi yung mga fake choke na mga napapanood natin, 'di ba? So sobrang nadala ako doon. Pero anong nangyari? Sa fake choke pala, pero this time hindi ako nadala ni Don po sa na yan, sa fake choke na yun, kasi alam ko sa sarili ko na hindi siya mag-choke dito, no? Isang malinis na performer to si Don Pao. Wala bang mamatay? Okay, pero game. Nga pala akong solar bank. Hold up, my soul is back. Palumpalo sa kada linya para nakabombang sak ng coke and crack. You know I'm strapped. Anong akala mo, magchuchoke ako? Homeboy, baka nakakalimutan mo. Champion ako sa rap battle na may beat. Hindi mararatel pag nag-spit. Dating hustler to sa street. Isa ka lang rapper na bubwit. Bawat angle mo ay shit. Pinipilit mong isiksik. Parang barker lang ng jeep. Oh, galing. ramdam mo yan. Utang ina. Huwag mong itanggi. Galing. Ganun mag-multi, ha? Galing mo, multi. Ramdam mo yan. Sasabihin ko pa lang sana na ang ganda nung mga multi na yun, tapos wala naunahan na ako ni Don Pao. Solid. Ganda nun. Sarap sa tayo nun. Ramdam mo yan. Huwag mong itanggi. Ganun mag-multi, ha? Ramdam mo yan. Huwag mong itanggi. Alam mo anong dulot, pare? Lahat ng sumasakay sa trip mo hindi komportable. Kasi yung biyahe, jahe. Walang direksyon. Nawawala ka na sa lugar, kakailusyon mong tumagos sa ibang dimensyon. Ha? Kasi kung hindi babatak, wala kang tira, J-Black. Paulit-ulit lang binubuga mong rounds. Parang tambay sa vape shop, habang ako big game, mala James Yap. Hit check na sa same spot. Ginoo na dating kaliwa, nagpapakilala na. Mr. P, wag ka na mag-name drop. Straight up, J-Black, stay back. Mapupudpud sa akin yung sintido mo na para nagpa-fade cut. Gun bar, malatay rock. Mapupudpud sa akin yung sintido mo na para nagpa-fade cut. Gun bar, malatay rock. Galing, kaya no? siguradong headshot. May namatay na naman sa DP. Tanginang yan. Sige, mamaya na nga ako magko-comment, pucha. Intindi men. Grabe. Ang daming pinapakitang elements ni Don Pao sa round na to. Umpisa pa lang to. Plain black, say what? Say what? Unang round pa lang, sobra na yung puntos. Kulang pa yan 3 mo. Hindi uubra yung gulang mo na parang taglugon. Wala na ako sa kondisyon. Pero ito't lumalaban pa rin sa kampyon. Tinatanggap pa rin ang bawat hamon dito sa bagong henerasyon. Sa dami ng binaon, tumubo at nagbunga makalipas ang ilang taon. O di ba nagbabaliktad ka ng sitwasyon? Sige, simulan mo na ngayon. Tingnan natin kung kaya mong gampanan yung ginawa ko bilang gangster, rapper, hustler sa loob ng mahabang panahon. Longevity. Kaya pag tinalo mo ko, pwede mong iyabang sa karamihan. Pero pag nanalo ako sa'yo, isa lang tong kaganapan na pangkaraniwan. Maler. Tong ina. Shit. Ulit, ah. Kaya pag tinalper, hustler sa loob at nagbunga makalipas ang ilang taon. O di ba nagbabaliktad ka ng sitwasyon? Sige, simulan mo na ngayon. Tingnan natin kung kaya mong gampanan yung ginawa ko bilang gangster, rapper, hustler sa loob ng mahabang panahon. Longevity. Kaya pag tinalo mo ko, pwede mong iyabang sa karamihan. Pero pag nanalo ako sa'yo, isa lang tong kaganapan na pangkaraniwan. Maler. Ayun ang ender na, alam mo yun, yung ender na talaga, literal na ender, no, na wala nang kasunod. Parang ganun in-end ni Don Pao yung round 1 niya, na para sa akin
enough na yung ender na yun sa round 3, no? Kumbaga, kung nilagay ni Don Pao yung ender na yun sa round 3, pucha, isang malaking ano talaga yun, impact, sobrang laking impact nun sa sa buong battle. Kung sakaling yung ender niya dito is nilagay niya dun sa pinaka-end talaga ng round 3. Pero so far, ayun, sabi ko nga, grabe yung mga metapora na narinig natin dito, yung mga simile, putang ina, na pagsama-sama ni J Block yun, punchlines, makers, mga technicalities, mga punto, 'di ba? Sobrang colorful ng round ni Don Pao, at pucha, mahihirapan si J Block dito kung, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, kaya sumabay ni J Block sa punto, punchline, makers, technicalities, kaya niya, pero ang pinaka-question dito is magiging epektibo ba yung style ni J Block against Don Pao. So ayun yun yung pinaka-question eh. Then sa pinakita ni Don Pao sa unang round ng battle, ang dami, alam mo yun, kumbaga yung gusto mong marinig sa isang round or sa isang battle, pinakita sa atin ni Don Pao lahat yon. So galing, metaphor, yung halatang-halata naman yung mga metapora, yung mga simile, yung mga haymakers, mga punto na doon pa lang sa doon pa lang sa si walkout, 'di ba? Actually, yun pa nga lang yung ginamit na kumbaga hindi pa na i-stretch ni Don Pao yung past battle ni J Block against Smooth, 'di ba? Yun pa lang. So makikita natin na effective talaga 'di ba? So, yun. Isang mabigat na round 'yon para kay J Block, para kay Don Pao, pero it depends kay J Block kung paano niya tatapatan 'yon. Pero mahirap. Siguro ilang punchlines, ilang gaano katinding stage presence, 'di ba? Composure yung kailangan niya para mabasag niya yung ganong performance ni Don Pao, yung ganong round 1 ni Don Pao. Napaka solid nun, men. Real talk, solid yun. So yun, tignan natin. Excited ako sa ipapakita ni J Block dito kung paano niya tatalunan, lalagpasan, babasagin yung round na yun. So game. Paanong di lalakas yung punchline? Sa huli, laging may Tangina. Game na, boss? Arats? Sige, boss. Hold my nuts. Boss! David versus Goliath. Buti di kita sininzone, pare. Parang mas bagay Sin of Pride versus my Napoleon Syndrome, bale. Kung ang laban na to'y parang David versus Goliath ang atake, gusto niya kasi pagtapatin yung nagbabato sa higante. David versus Goliath, di ka dapat makampante. Davao game! Game! Ba't ka ba tawag ng tawag sa mga veterano belga? Okay. Masuko pagbalibaran, Pick someone your own size, repa. Ba't yung tinatawag mo, kaidaran mo? Dahil kung tutuusin sa akapela, rookie pa nga lang to. Pick someone your own size, teka. Mas malaki pangalan ko! Ano bang napatunayan mo? Sa bahay katay, kampiyon ka nga rin? Congrats! Pwede ka na maging first pick sa tryouts namin. Okay, so yun sinasabi ko sa inyo, kampiyon si Don Pao sa bahay katay. Yun. Ano bang napatunayan mo? Sa bahay katay, kampiyon ka nga rin? Congrats! Pwede ka na maging first pick sa tryouts namin. Portfolio basihan namin, repa, para masabi na the best. Listahan ng mga achievements sa eksena, hindi warrant of arrest. Tanginang bagito to. Akala mo kung sino, no? Malabo tong mangyari kung ang match-up sa flip-top binuo. Parang Dodong Saipa versus Sixth Threat lang. Sa akin insulto to.
You're throwing shades kahit nakasilong ka lang sa anino ko. Mula tingting hanggang nagkasinturon, ako'y nanatiling pampaluan. Hindi mapupuno buslukong to kahit malakas pa yung sahuran. Talo-talo hanggang ngayon kahit sabihin pang talunan, oo wala akong utak ng kampyon. Kasi yung mindset ko pang baguhan, palaging gutom. Alam mo bakit maiksi pasensya mo? Pangit kasi lagi yung tulog mo. Palagi kang namamaluktot sa haba mo, maiksi lagi yung kumot mo. Height is might, ika nga. Pero mukhang wala sa hulog to. Dahil kung skills ang sukatan, mauuntog ka lang sa tuhod ko, bakulaw. Ba't ka ba nagmamadali man? Hilaw ka pa para sa akin. Alam mo bang hindi lahat ng kumikinang ay ginto para kuhanin? Kung ang lakad mo matulin, bubog ako sa tatahakin. 6 na talampakan ang natinik ng malalim. Hindi ka magaling kalbo. Wala ka pa sa palapag na to. Hindi sa wala kang katapat na ko. Sadyang walang nagtatapat sa'yo. Hindi ka pa nakakakita ng taong papalag sa'yo. Hindi ka sana mapigilan kaso nga lang pinanganak ako. Alam kong may potensyal ka, Don. Pero masyadong maaga pa. Ang nakakalungkot nga lang, Don, Pao, matanda ka na. Alam kong tirador ka din nung nasa streets ka pa. Pero di ka nasisikat doon kahit mag-alas 6 ka pa. Okay. Siya daw yung punchline King. May trono ng inuupuan. Sinyalis yan na mababa ang tingin sa sarili ng sukdulan. Wala namang achievements na pinanghuhugutan para kang aso na ulul lang. Matangkad ka sa upuan. Mababa ka sa katayuan. Kaya David versus Goliath, ang pagiging kontrabida malugod na aakuin. Kumpara sa atin, maliit ka pa at dapat pang subukin. Sa lugar man ng tirador, walang awa kang tatapusin si Goliath. Ako, si David ka. Ako mas dapat mong talunin. Okay. So, yun. Yun, malinaw naman siguro sa inyo na ang round 1 ay kay Don Pao. Sa performance itself, no? Sobrang ano sa akin nun, sobrang self-explanatory na yung round 1. Si J Black nagstay siya sa ano, sa style niya, no? Hindi parang kumbaga nagantay ako ng magiging magiging diffuser dun sa performance ni Don Pao. So nagantay ako ng mga jokes, mga pamemeloso po or something, 'di ba? So sa palagay ko kasi sa ganung paraan, pwede niyang ma-diffuse or pwede niyang ma-diffuse, kaya niya ma-diffuse yung ganung performance ni Don Pao. Pero ayun, nagantay ako ng ganun, pero wala sumabay siya sa estilo ni Don Pao, mga technicalities, haymakers, punchlines, yung mga ganun, 4-bar set. Magkaiba sila. Speaking of 4-bar set, si J Black naka 4-bar set, umikot sa height, no? Matangkad, mababa lang ako, David Goliath, ganun yung yung atake ni J Black. So parang most of his angles is ganun, no? So magkaiba sila ng setup kasi si Don Pao, sabi ko nga sa inyo, umuulan ng mga metapora, ng mga simile. So, alam mo yun, dun pa lang sa performance itself, sa setup, sa writtens, lamang na si Don Pao doon. So, I think yung round 1, slight, no, not slight. So, ibibigay ko kay Don Pao yung round 1 sa score ng 10-8. So para sa akin, sa kung paano ko napanood yung round 1, sobrang layo ng performance ng dalawang MC. So, mas epektibo, mas mabigat, mas umi-score yung writtens ni Don Pao compare kay J Black na yes, maganda yon, malinis yon, pero sabi ko nga sa inyo, nag-aantay ako ng diffuser kung paano niya kung paano niya babasagin yung round 1 ni Don Pao. So ako I'm expecting, or sa palagay ko, madi-diffuse niyo yun sa comedy para sa akin, para sa akin lang naman. Pero syempre depende pa rin yung kung paano niya i-deliver, 'di ba? Ganon. Pero sumabay siya sa pagiging technical, and I'll go with Don Pao doon. So, it's a 10-8 Don Pao.
Nagbabanggit pa ng achievements. Kita niyo, di ba? Wak pa rin yun. Nagsasalita ka ng tunggol sa gitno. 500,000. Plated na puta. Tingin galit na galit ang puta. Subakaway mo. Yung ganyang pag-uugali, pinapakita mo lang sa amin kung anong kinalakihan mo sa bahay nyo. Squatting ang puta. 3Gs ka ba? Ano ba inaano mo? Nagyayabang ka sa akin, mas maayos buhay ko sa'yo. Tangin na yung binanggit sa akin ni Pibos. Kalabang kita. Wala man lang ako naramdamang excitement. Nangulit lang yan, pare. Ako'y masaya na sa retirement. Sa totoo lang. Ano ba yun? Puta, nakalimutan ko ulit. Kasi ito kasi, nagbabakarat ako, binigyan ako ng laban. Kaya. Gusto mo ba talaga ako magkaroon ng talo? Ang na dati, kimot mo lang yung plano. Gusto mo pala ako matalo? Sana nagkasino na lang tayo. Sama natin yung mama ni Lance. Sa ganung bagay, kahit paano may chance. Game? Hindi yung tinatapat mo pa ako sa ganitong bagong agresibo. Gagong positibo. Tao na may bisyo, masyadong sensitibo, binibigyan ko ng sunod-sunod na pan. Sige, magpakitaan tayo ng resibo. Battle rap. Papunta ka pa lang. Pabalik na ako. Iba't ibang flow na ang sinalubong, nakatawid ang barko, Haslin. Binabagtas mo sa kasalukuyan. Ako pa ang iyong nasalubong. Pero hindi kita para hadlangan. Andito ako para makatulong. Gusto mo akong maangatan? O sa level ko makatungton? Tumayo ka sa sariling mga paanan paggagawa ng hakbang. Huwag ka magpagulong kasi yung epekto ng usok sa kada battle lagi niyang binibitbit. Yung pa nga, inuuga pa kanan. Kaya nga yung sabo niyang hinihit-hit ang laging binubuga sa laban. Hindi ko alam kung bakit pinapangalandakan, sobrang kapal ng mukha neto, pinapangahan dapat. Tumataas tingin mo sa sarili mo pag may pinapababang ama, talagang sinasagad niya batak. Para sa mga kamador makahilera, laging kargado yung black parang motor na pangarera. Kakamadali, kita nyo, sumemplang. Talagang iyak to si Loco. Si Bak ang pinondo, si Lat ng tinodo, yung may biyak sa noo, initak ka sa ulo. Okay. Mga nanonood na Cebuano. May biyak sa ulo. Talaga. Ano yun? Simot. Simot yung tinutukoy niya doon. Okay. Tinodo, yung may biyak sa noo, initak ka sa ulo. Mga nanonood na Cebuano, di pabor sa mga hurado na kay J Black di bumoto. Pues kung tingin yung nakalusot to kay Mot, ito ang Black ni Motombo. Okay. Not in my house, boy. Ikaw ay aking pinapalayas. Walang kukonsinti sa'yo dito, oy. Hindi yan sila bias. Diba? Habang patagal ng patagal, naghihirapan na siya magtawid sa linya na parang nagre-remborak. Ngayon si Don Paunaco Mounter, si Jay nag-fade to black. Unti-unti ka nang nawawala ng liwanag. Ano yung banat? Puro black? Nagdidilim na paningin ko, Brad. Huwag kang kukurap. Technical laban sa puntuhan, di pupuntos ganyang wak. Etong durugista, pinupulbos ng sak. Gusto ko yun. Teknikalan, laban sa puntuhan. Gusto ko yun. Gusto ko yung linya na yun. Kasi, totoo yun eh, no? Totoo yung, ano na yun, yung, ganun yung style nila eh, no? Punto versus technical talaga. Ayos yun. Nagdidilim na paningin ko, Brad. Huwag kang kukurap. Technical laban sa puntuhan, di pupuntos ganyang wak. Etong durugista, pinupulbos ng sagad. Ako'y rapper na inatasan, ito'y inutusan lang mag-rap. Kung uhaw ka sa tagumpay, pues ibubuhos ko lahat. Manatili kang lunod, tanggapin ng malugod. Masakit man sa loob, bawat madiin na taludtod, may mas matinding kasunod. Yung ganitong klaseng tugmaan ng mas may sining sa buod at ang tanging sasang-ayon lang ay nakakaintinding manood. Wala. Kaya yung angas mong taglay, para makasabay gawing triple. Nagpapakaastig ka pa lang habang ako'y namumuhay na ng simple. Okay. Huwag ka nang pumapel. Hindi ka mananalo sa pahabaan ng pisi.
Binabangga mo ay pader, huwag ka na makipagpataasan ng ihi. Okay, so round 2 ni Don Pao. Medyo para sa akin lumaylay ng konti lang. Nawala yung nawala yung aggressiveness, no? Kasi yung round 1 ni Don Pao, halatang-halata nyo, mapapansin nyo doon na na yung sulat niya na sobrang agresibo, na umaatake talaga yung mga metapora, yung mga haymakers, yung mga punch, yung mga setup, yung mga simile. Litaw, kita. So, pasasabi ko na aggressive yung atake niya doon. Pagdating sa round 2, nawala, no? Para sa akin, nawala yung pagiging aggressive. Andun pa rin yung mga multis, pasok pa rin, pero medyo nawalan ng effectiveness yung mga bara. Although andun yung punto, pero I think that's not enough, 'di ba? So para papantayan ni Don Pao yung performance niya sa round 1. So malayo yung 1 and 2 ni Don Pao, para sa akin malayo 'yon. So yan, pakinggan natin si J Black. Ito yung masasabi kong chance ni J Black para makuha niya yung round 2. So game. Game. May collab sila ni Looney. Okay. At napahiya siya sa sarili niya na kanta. Yung title, Kargado. Kasi kinarga ka lang niya. Ang layo ng skills nyo, tol, talaga namang unbelievable. Kaso napagtanto ko doon sa lyrics ni Marlon na malamang siningil ka niya per syllable. May linya ba namang, mahal ako ng aking mga neighborhood. Mahal ako ng aking mga neighbor. Ha? Neighborhood. Collective noun. Tapos mga. Tanga ka ba? Baka marami siyang address. Makati, Cavite, at Pasay, no? Tanong ko lang, alam ba ng may bahay mo na marami yung bahay mo? Hey, where you from, homie? Red flag ka, homie. Change topic. Boss, respetuhin mo daw yung punchline king. Por vida. Sinong bobong nagpatong ng corona mo, brother? May punchline daw kasi kada linya. Okay. Kaya nabansagang one-liner. Lamang daw sa haymaker. Kaya tulog kalaban niya, walang magandang istorya kung puro happily ever after. Kumbaga, master ka ng basics. And I think that's fine, Don. Kaso lahat ng MC kayang mag-punchline na kahit one line dong. Kung ang setup nagpapaliwanag, paano ma-outshine yun? Kung puro punchline ka lang, ano pa yung punchline dun? Okay. Kasi feeling Einstein dun. At di ko tinitira yung estilo. Kaso paano ka naging hari kung si Tipsy di pa nagretiro? Sobrang bagal ng internet nyo, G. Sa laos na style ka nagbenepisyo. Nasa round 2 ka pa ni Tipsy D sa battle niya kay Sinyo. Diba? Hashtag hari ng nenok na style si Bay. Talaga namang proud na proud. Sige, ikaw na may hashtag style. Ako naman yung sharp sa sound. Magiging tic-tac-toe lagay, ekisan kada round pagkat knockout hashtag style pag tinapat sa pound for pound. Ano? Sharp, tic-tac-toe, pound, hashtag pa more. Baka punchline king kasi may linyang tumatak ang mamang to. Wala. Kung meron man, isa lang. Kasi sinigaw mo pangalan ko. Sobrang hina nitong king, parang team ng Sacramento. Okay. May malakas lang sa bara mo kasi binanggit mo kami ni Sac Maestro. Kung suntukan to lahat, mas malakas pa rin yung may buwelo. At hindi kita makakatapat kung hindi ka tropa neto. At sa panong paraan yan tunog technical din? Kasi tutulungan din siya niyan ng technical team. Sige, lakasan nyo boses niya para hindi malata. Hinaan nyo reaction sa akin para di halata. Scorean nyo indirect hits niya na hindi maganda. Tapos mga concept ko ay walaing halaga. Sabihan nyo ko nang iyakin ulanin ng batikos. Malamang may comment sa baba. Hasbula si Pibus.
panalo si Cripply kay M-Site sa comments. Tapos pag nag-react yung mga yan, bias pa din audience. Sige, sa'yo na yung panel ng defense makontrol. Okay. Magtayo ka man ng tower, gumawa ng fourth tall mula kay Zendlook, pinindidik kung mga shit ay caught all. Kung mga angle mo concrete, yung binibreak ko fourth wall. At yan ang mga bagay na hindi mo magagamit. Kung sky is the limit, lalapasan ko pa yung langit. Di lang basta lumalabas sa kahunto. Yung karton mismo wawasakin. At para kang limitasyon ko, kasi nga wala ka sa akin. Okay, so ayun, malinaw. So, eto. Sabi ko kanina, nag-aantay ako ng sa round 1 sa round 1 tapatan. Nag-aantay ako ng diffuser ni J Black sa style ni Don Pao. So, sa round 1 wala akong narinig na diffuser doon. Pagdating sa round 2, nagkataon na bumaba yung level ng intensity, ng aggressiveness or overall performance ni Don Pao. Nawala yung mga metapora. Ando pa rin yung setup, ando pa rin yung ibang mga elements, pero yung main, no? Yung metaphors, yung similes nawala. So, bumaba. Para sa akin bumaba. Then pagdating sa round 2, andito na yung diffuser, no? So, ano yung sabi ko sa inyo sa round 1? Ang inaantay kong diffuser ni J Black dito is magpapatawa siya, magjo-joke siya, 'di ba? Ganon yung yung inaantay kong diffuser. At kita niyo naman siguro sa round 2 na may sumundot, no, na patawa at ano yung naging epekto. Gumaan, no? Gumaan yung aura, gumaan yung performance at nakuha ni J Black yung momentum niya. And sa ngayon, ang ganda ng performance, yung mga punchlines, yung effectivity, yung buong round 2 ni J Black is para sa akin sobrang classic. Naging effective siya dito against Don Pao. Galing nun para sa akin, sobrang ganda, sobrang colorful ng round 2 ni J Black. Hindi ko naisa-isahin yung mga punchlines, pero sulit yung round 2. And sabi ko nga kanina, ito na yung chance ni J Black para makuha niya yung round 2 kasi bumaba yung performance level ni Don Pao at yun, tinake advantage niya yun and para sa akin nakuha niya yun. So yun, ano pa ba yung mga naging quotable sa round 2? Para sa akin kasi mas naging makulay yung round 2 ni J Black kasi hindi siya umikot sa ilang angulo lang, unlike sa round 1 na umikot sa Dave and Goliath, yung height, no? Pagdating sa round 2 makulay, jokes, yung punto, yung technical, 'di ba? Lumitaw 'yon, tawag dito. Lumitaw siya at siguro dahil din na naging pababa yung performance ni Don Pao, kaya sa tingin ko umangat talaga yung round 2 ni J Black. Kaya ayun, sa kanya yon, round 2 mahirap, pero I think that's a 9-8 in favor of J Black. Hindi ko pa kayang ibigay ng 10 points kay J Black yung round 2 kasi para sa akin mas malakas pa rin yung round 1 ni Don Pao compare sa round 2 ni J Black. Kaya 9 lang muna yon. So kung i-compare ko yung round 1 ni Don Pao versus round 2 ni J Black, mas malakas pa rin yung round 1 ni Don Pao do. Kaya 9 lang muna ang ibibigay ko sa round 2 in favor of J Black. So 9-8. So that's 18 for Don Pao, 10 and 8, that's 18. Then kay J Black naman is 8 and 9, that's 17. Lamang pa rin sa puntos si Don Pao ng isang 1 point lang naman. Pero sa per round tabla. Okay? So ito, deciding, crucial tong round 3, kaya pakinggan natin mabuti to. Kung ano-ano sinasabi. Ang dami nalalaman.
Ayusin mo muna yung sarili mo bago mo ako pangaralan. Ang liit-liit, ang tapang-tapang. David Goliath. Kala mo nakakadarag ka? Kanina ko pa kasi binababoy. Kaya siguro na-high blood na. Tangin na ito niya, ano? Wala akong mapapala sa iyo eh. Kahit di ako magsulat, wala itong dating. Nagsisiga-sigaan ka, tapos yung itsura mo pambading. Freestyle na lang, tinutulugan niyo yung bars ko eh. Tignan mo, pag nag-i-speed ka, parang kang ano eh. Nagbubunga ng stress na bakla. Yung mga binibitawan mo, puro wax, malamya. Pikit ka pa ng pikit. Kaka-cellphone mo yan eh. Kaya, hinaan mo kasi yung brightness. Pare, hindi sila boto kahit kindata mo yung mga judges. Tayo na. Kahit magdamag tayo mag-freestylean, tanga na di pa ako kinakalawang, gago. Mga bars ko, pure gold, kaya always panalo. 2 hours prep, sak, what's good? Eh, ganun lang pare Basic basic pero creative. Ang tanong, kaya mo kaya makipaglaro sa akin kung yung laban may beat? I don't think so. Sa akin, wala itong tsansa. Malaki ang pagkakaiba ng nagyayabang sa kumpiyansa. Okay. Tain na. Freestyle na lang. Kasi tinutulugan talaga nila. Sa kumpiyansa. Gusto niyo ng can bars? Gusto mo ng shots? Well, pas na ako dyan na parang may hangover. Hindi ako magpapakawala ng bala lalo't may inosente sa harap ko. I'm a responsible gun owner. Astahang barumbado. Sa akin, wag kang pagago-gago. Real talk, alam mo sa sarili mong hindi ka obra kahit na mano-mano. Pag ako rumatrat, malakas ang recoil. Pag ito rumatrat, may lalabas na foil. Nag-backfire yung pistol, doon ka pumatok at lumupit. Kung di ka ba naman tanga, nag-malfunction na nga yung baril, ipinutok mo pa ulit. Wala ka tuloy mapanghawakan. Dalang armas sa digmaan, diferensyado. Tapos makikipagpalitan ka ng putok sa asintadong di baril na lisensyado. Pwes, mali ka ng binangga. Dapat kang mabahala. All the way from Maynila, dito ko sa Mindanao ginawa, walang kikilos na masama. Dapa, dapa! Kahit sinong sumangga sa balay tatagos, kaluluwa na lang tong uuwi mamaya. Puro gun bars, nakakasawa? Pinakita ko lang na pagbaril na ang usapan, lagi ako may dalang mahaba. Okay. Ayun. Pag lumalaban ng mga Bisaya sa Kamaynilaan, hinihiyawan ng mga nanonood na Tagalog. Habang yung mga kalugar nito parang walang naririnig kahit sunod-sunod na yung pasabog. Pero sa katangahan mo, todo react sila. Diba? Kasi sabi niya kay Mot, 2017 to 2024, 5 taon ka ng kampyon. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pito ka ba? Talagang kulang-kulang to si J Black U. 2 months ka nag-review, di ka man lang gumamit ng CalQ. 5 years, 2017 to 2024. Walang bilang ang puta. Di ko alam kung sinadya mo yun dahil gusto mo mag-trending. Isa lang masasabi ko sa'yo, tol. Ang bobo mo sa spelling. Kaka-online casino mo yan eh. Gamit naman demo account. Ha? Kaya yung asta alanganin. Nagpo-promote ka ng sugal. Pero takot kang pumusta sa laban natin. Ang lakas mang hikayat. Isa ka sa dahilan kung ba't may nalululong na kabataan. Sinisira mo buhay ng iba para sa pangsarili mong kabuhayan. Kaya sa mga followers ni J Black, kayo, yung paglalaro ng scatter, ihinto nyo. Huwag kayo nakikinig sa gagon to. Doon kayo mag-register sa link ko.
Hindi na ako nakikipagtagisan para maibida lang ang bara. Sa kabila ng mga responsibilidad ko sa tunay na buhay bilang ama, nagagampanan ko pa rin ang pagiging mandirigma na makata. Tol, pasensya sa mga binitawan kong masasakit na salita. Pero yung mga linya na yan na magtuturo sa'yo ng tamang direksyon para malihis ka sa mga biyahe mo na saliwa. Ganun na rin ba love for you, dog? Respeto sa'yo, champ. Di kita gaanong pinuruhan, ako'y nagme-menor pa iho. Sa akin ito'y trabaho lang, pero walang problema yan. Kung pe-personalin mo, pisakol. Pisakol. Yung round 3, hindi sineryoso ni Don Pao eh. Hindi to yung ina-expect kong battle. Real talk, hindi to yung ina-expect kong battle, especially sa Don Pao, sa isang Don Pao. Hindi niya sineryoso, binigay na lang niya, alam mo yun, white flag. Nag-freestyle siya noong umpisa hanggang sa unti-unting hinugot niya yung mga ibang linya niya. So, parang ni-raise agad ni Don Pao yung white flag dito na telling J Black na sa'yo na yung battle. Parang ganun lang, no? So, ayun lang talaga. Wala, yun lang masasabi ko. Ganun ko kasi nakita yung performance eh. So, I think that's it. J Black. Tangina, demo account daw. Di ka ba kahit isang beses di ka ba nanood ng live ko na nagka-cash in ako at pag nanalo na withdraw? Tanginang to. Alam ng ropor yan, boy. Gogo. Sige na. Round 3 na, Mr. 6-footer basketball player. Yung tangkad parang center ng Denver. Undefeated mala Mayweather. Usapang gun bars kay price tag siya yung better. Kung si Mot ang bride ng PSP, siya yung ring bearer. Ha? Ha? Oo na. Nagbabasketball na to. Pero di mo dapat iyabang yan. Nagbabasketball na 6-footer? Aba dapat lang. Tangina no. Yung mga maliliit nga. Tutang ina. Aba dapat lang. Tangina. Bobo talaga. Kasi matangkad ka lang pero bonjing ka maglaro. Sino followers ni Mot? K-Ram. Nakikita nyo ba sa My Days nila gaano to kabano? Mula dribbling, shooting, rebound, pati sa pagtakbo ang kengkoy kumilos. Maiintindihan nyo ba pag sinabi kong para siyang matangkad na Phoebus? Ganon tumakbo tol. Tas matangkad. Di rin ako magaling maglaro. Pero at least di ako nagyayabang. Pagkatapos natin dito maglaro, labanan mo ako sa court ng 1-on-1. Di joke lang. Siyempre, pinapakalma ko lang inyong mga heart. Kasi round 3 na! At papunta na tayo sa exciting part. Round 3 game! Yeah! Ako si J Black! At ako ay produkto ng Rapolo at Flip Top. Mga liga kung saan nagaganap ang mga tunay na laban ng mga tunay na hip. Di ko pwedeng i-rhyme sa hip-hop. Magagalit si Don Pao. Kasi lahat daw ng rapper nira-rhyme sa ganon. Pero alam mo ba ang rason kung ba't palaging tumutugma doon? Kasi ang flip top ang isa sa dahilan kung ba't ang hip-hop ay buhay pa rin sa Pinas hanggang ngayon. Piyok. Ngayon, kaya kayo nadidis ni Apok eh. Kasi, kaya kayo nadidis ni Apok eh. Kasi hinakot nyo halos lahat ng mga demonyo mag-rap. Gago. O bakit? Para sa hip-hop ba talaga to lahat? Sige nga, where the fuck are your homegrown talents at? Hindi. Ang tanong ng mga tao, meron ba talagang malaking tao sa likod ng mga ginagawa mo? Keyword, malaking tao. Ang sagot, itong gago! Kita naman sa entablado, punchline king daw, malaking kaso. Parang naging goat ka lang naman kasi scapegoat ka lang ng amo. Scapegoat ka lang ng amo. Hitman ka kamo? O nga no.
Ikaw ang nagbulong ng let's go pangil, let's go. Na palagi niyang sinisigaw. Kayong mga baho sisingaw, katotohanan lilitaw. Pag tinira ko buong PSP, pinakamasasaktan ay ikaw. Kasi sa kanila galing yung budget, pero sa'yo galing yung plano. Oo, siya nag-e-endorse. Yung mga rules dito na nakakagago, siya mismo nag-e-enforce. Sa laro na to, na-addict na ako. Kaya tunaw to sa akin, of course. Kaya nga ako pumayag maglaban tayo para makascore ng panalo. Rumekta na ako sa source. Tangina. Kaya rumekta na ako sa source. Kasi siya nga, di ba, nag-i-intro? Handa ka na daw ba makipagsabayan sa kataas-taasan? Mag-aangas-angasan pag inabutan ng supina, mag-aatras-atrasan? Ang malayang pagsasabi na kung anong gusto mo ay karapatang pang-tao gago. At na malaya pa rin yung ideya kahit pa nakakulong ang katawang tao. Kaya nga di ba may pay-per-view tayo? Kasi may takot na baka may video na hindi malabas. Yung liga, pangil sa pangil pero takot sa pangil ng batas. Pero yung laban ko kay Mot, maraming aral na tinuro sa akin. Yung huling sagpangan sa Cebu, walk out ako. Napakaiyakin. Eto na yung sagot sa tanong mo. Pero the mere fact na kahit pinapatalo ko na, minali-mali ko na yung linya, tas konting drama, naging 3-2 pa, ibig sabihin kaya kong sumabay. Di nyo yun may pagkakait sa akin. Na-curious tuloy ako. Mot, sa flip top kaya mo kaya makipag-rematch sa akin? Record ko sa flip top, 11-4. 4 ko natalo, tinanggap ko ng malugod. Dismayado kayo sa akin, dismayado din ako sa inyo. Kasi akala ko matatalino na mga manonood. Mas pinili nyo akong husgahan kaysa isipin ba't ako nagkaganon. Dami nang nangyari sa liga na to, di nyo pa rin gets hanggang ngayon, ay basta. Nung first round pa lang, para na rin akong naging kampyon. Kasi sa lahat ng sumali sa liga na to, ako pinakaunang kumita ng... Boss, alam mo na yon. Di ba? Putang ina. Alam mo na yon, Sir Target. Sir Balakid, wala po akong galit sa inyo. Gusto ko lang po iklaro. Tama po yung desisyon nyo. Kasi kayo lang nakapansin na wala talaga akong planong manalo. Kasi di pa man nagsisimula, nakatakda na talaga akong matalo. I'll paint you a bigger picture para magets nyo yung senaryo. Na isa doon sa mga hurado, kasama lagi ni Mot sa litrato. Ang ina, may unwritten rule tayo, Repa. Bawal maghurado pagka magkagrupo o tropa, lalong-lalo na sa practice narinig mo na yung bara. Maiba tayo. Si Mot kasi yung modelo. Sinuutan nyo na ng belo. Di ko na nga kailangan magkomento, ando na sa Mot versus Pistolero. Natalo nga ako pero ginampanan ko papel ko sa kwento. At susunod na si Lanceta para sa saksakan na enkwentro. Lights, camera, action! Sasakay siya ng kabayo, pare, para makauwi ng mabilisan. Pagdating niya sa baluarte, biglang makikipagbarilan. Piu, piu. Sabay saksakang malapitan, mapupuruhan tagiliran. Biglang babantaan siyang wag manlaban, dala yung hostage na si Iwan. Sabay magkikita sila sa Maynila, yung bakbakan madiin. Bandang huli, ikakasal yung bida, susuotan siya ng singsing. Biglang sisigaw si Pau ng cut. Parang direktor lang, di ba? Di. Tinatawag niya si Tomas para abutan siya ng parte niya. Pero syempre, huwag kayong maniwala sa akin. Gago. Sanay naman ako na hated. Tawag nyo sa akin, iyakin. Tawag ko naman sa inyo, baited. Tangina. Kasi... kahit pinagtatawanan at binabanatan na iyakin, madilim kinahinatnan, kailangan lamang liwanagin. Hindi naman nasayang, walang hinayang para sa akin. At nakita nyo naman atang sadyang panalo bigayan namin. Alam nyo di pa ako tapos, tingin nyo di pa magaling? Limitasyon ko tinagos, malayo pa mararating. Dahil di ko tinago sa inyo mga kaya kong gawin, bagkos, kayo ang itinago ko sa mga kaya kong gawin. Paano sa paano? Tangina, ang haba ng round.
na ba? Kala ko freestyle eh. Pangil sa Okay, so round 3 na tapatan. May freestyle si Don Pao doon. Tapos parang gitna na niya hinugot yung ano niya, yung pinakasulat niya. Tapos halata mo doon na hindi niya talaga masyadong sineryoso yung round 3. Yung round 3 lang naman. 1 and 2 masasabi kong okay pa yon. Pero round 3 hindi niya masyadong sineryoso yun. Nag-white, na-raise na niya yung white flag na J Black sa'yo na yung battle. Parang ganon. Sa round 3 naman ni J Black, ang haba ng round. Hindi na iba yung story din. Iba rin yung story ng round 3 ni J Black. Kumbaga slow start siya, then nasa gitna yung nasa gitna yung pinaka-punto niya or yung mga angulo niya na direkta kay Don Pao. Then after nun, yung bandang patapos na ng round 3, nagkaroon naman ng statement na in general, no? Hindi para kay Don Pao, na hindi para kay Don Pao. So tas may mga poses din si J Black. So mahirap yung round 3, to be honest. Mahirap kasi ang haba ng round ni J Black. Si Don Pao naman nag-raise na siya ng white flag. May freestyle si Don Pao. Si J Black naman may mga poses. Alam mo yun, parang nagko-cross out yung mga ganong performance. Pero mas nagustuhan ko siguro para sa akin sa perspective ko, mas nagustuhan ko yung mga angles na ginamit ni J Black dito para kay Don Pao. Yung basketball player, yung niyayabang, yung basta, yun. Kita nyo naman. Hindi ko na isa-isa ang haba ng round ni J Black Pero I think mas effective yung mga napiling angulo ni J Black kay Don Pao. Compare si Don Pao, yung mga freestyle, yung mga adlibs niya. Tapos yung pinakasulat niya kay J Black. So, dikit to, pero yun yung worst round ni Don Pao diba? So bibigyan ko ng 7 points si Don Pao doon. So sabi ko kanina sa start ng vid natin, hindi ko pa nakikita nag-struggle si Don Pao, pero I think hindi ko to matatawag na struggle kasi halata naman na nag-giveaway si Don Pao dito. So sabi ko nga hindi sineryoso ni Don Pao sa tingin ko lang. Then si J Black naman, pinakamalakas niya siguro para sa akin yung round 2. Then pagdating sa round 3, lumaylay din, pero sa effectivity ng mga binitawang linya against Don Pao, mas lamang siya doon, 'di ba? So yun, bigyan ko ng 7 points si Don Pao sa round 3. Then si J Black naman bibigyan ko ng 8 puntos. So 8 or 9? Hindi. Pinakamalakas ni J Black yung round 2, and feeling ko yung round 3 niya is not enough to para mapantayan yung round 2 na yun. So performance, overall performance, score, J Black, Don Pao, 10, 10-8-7, that's 25, diba? Perfect 10 yung round 1 ni Don Pao, 8 sa pangalawang round, 7 sa pangatlo, yun yung worst niya, so that's 25. Si J Black naman may 8, 9, tama ba ako? 8, 9, 898, tama ba ako? 898. So that's 25 din pala. That's 25 din, no? 8, 9, 17 plus 8, that's 25. Tapos si Don Pao naman 10, 8, 7, 25 din yon. So, sa natin, sa score sheet natin, that's 25 all, 25-25. Pero sa per round natin, lamang si J Black para sa akin. Round 1, Don Pao yun, klarong-klaro. Round 2 and 3, kay J Black yun. So, J Black ako dito, wala na masyadong mahaba pang explanation. J Black.
Pangil, Davao City. Ang mananalo dito ay magkakamit ng bonus na 30,000 pesos. Ang boto ng Murado, 4-1. Panalo si J Black! Okay, so ayun, sa tingin ko sa tingin ko na breakdown ko naman siya ng maayos, and based sa panood ko naman, ayun talaga yung naging story, no? So wala na ako masyadong idadagdag pa or sasabihin pa. So ayun, J Black 2 and 3. Okay, so K-Ram vs Krega tayo next. So kita tayo doon mga kumag. Peace out.